Hello everyone, it's me again, Burntime, and you're watching HPD TV. Panibagong araw, panibagong vlog na naman na matutunan nyo sa ngayon. DIY tutorial kung paano magayos ng hydraulic jack. Ayan. Inikay na hydraulic jack. Ito, ang nangyari dito, may oil leaks na siya. Nag-leak na yung oil niya. So, bumababa na siya. Definitely, ang mga differential nito, either dito sa may adjustan niya o dito sa may may mga o-ring kasi to or oil seals. Pwede din nating i-refill to kasi wala nang oil to. Pero bago natin gawin yan, unbox muna natin to. Parcel from Lazada. Ayan. Iba't ibang klase ng oil. Ayan, 225 pieces. O-ring or oil ring. Oil seals. Ayan, different sizes. Ayan yung mga size niya. Contains 18 popular sizes. Ayan. 9x2, 10x2, blah blah. Ayan, etc. etc. So, unbranded siya. Wala siyang brand, pero pwede. Replacement lang naman yan. Kung gusto mo ng mas mahal, mas maganda. This is from China. Ayan. Mostly, ito yung mga ginagamit ng mga sizes na o-ring. Okay? So, yung link nito, lalagay ko na lang sa description below. At ang price nito, nagre-range siya ng 300 to 500 kasama ng shipping. May lang tayo sa Lazada, may voucher kaya medyo mura. Ayan. So, bago natin tuloy yung video, huwag mo munang kalimutan kung bago ka sa channel ko, mag-hit ng subscribe button, like, share, and comment ka sa comment box sa mga process na hindi mo maintindihan. At kung may gusto kang i-share, share mo para makatulong sa iba. At i-share nyo itong video na to para makatulong tayo sa iba. Ayan, maraming salamat mga ka-DIY master natin sa patuloy na tiwala at suporta sa channel natin. Yan, gawin na natin. So, unang-una, itaas natin to. Yun. Ito kasi yung nagbubomba. Dito rin lumalabas yung oil leaks. So, ito may mga o-rings ito. Ito yung rubber nya, rubber cap. Tapos ito yung o-ring. Yan, makikita nyo, settled na. Nag-flatten na siya, hindi na siya yung yan Ito yung papalitan natin. Yan, gamitan natin ng panibagong tools, clippers. Delikado kasi pagka tinutusok mong ganyan, matutusok mo tong daliri mo, baka mabutas. Yan, try natin dito kung makukuha. So yan, nakuha natin mga ka-DIY. So ilalabas natin to. Ito yung papalitan natin. Huwag kang bumalik. Delikado kasi ito pag hindi mo palitan. Siyempre, tataas mo yung sasakyan mo. Pupunta ka sa silong ng sasakyan mo. Bumababa yan Bumababa siya paunti-unti. Siyempre, maiipit ka, di ba? So, kailangan na yung oil leaks i-repair natin. So, yan yung size. Ngayon, hahanapan natin siya dito. So, yan mga ka-DIY, nahanapan na po natin ng size 10x2. Yan, ito. Ito yung sample niya. Tapos ito yung ipapalit natin. Pero pag mag-leak pa rin dito, hahanapan natin ulit. Pero pwede na to. Hindi kasi pwede yung ganito na masyadong mataba. Hindi na po papasok. Yan, tama lang yung taba niya. Kasi ito masyado nang manipis. Alas magka-same lang din sila. Mas maganda kasi yung lalabas ng konti yung labi niya dito. Para sa ganun, hindi yung saktong-sakto. Dapat yung lumalaban siya. Yan. So yan ang sinasabi ko, lalampas po siya ganyan. Dapat ho ganyan lalampas. Okay, so lalagyan na natin ng langis. Yan. Ibuksan muna natin to. Dito po natin ilalagyan yung oil mga ka-DIY. Dito po tayo nagre-refill. Yan, yan po. Kahit anong oil, kahit used oil pwede. Yan, pag maglalagay po kayo ng oil, tanggalin po natin to para magkaroon po siya ng suction. Kasi pag nakasarado ho yan, hindi po malalagyan yung oil.
Yan. Pwede rin dito. Pupunuin po natin ng langis yan. Tingnan nyo, nakita nyo yung langis. Yan, dapat may langis yan. Okay? So, try na po natin na ilabas mga ka-DIY. Nagdagan na lang natin mamaya kung kulang. Pwede rin natin itong lagyan ng ano. Yan, may mga o-ring din sila. Oh. Palitan na rin natin to. Yan, gamit po kayo ng ganito. Pwede rin yung mag-DIY kayo yung rayos ng bisikleta or ng motor. Pataliman ninyo. Pero ingat po kayo sa pag-DIY. Do it at your own risk mga ka-DIY ha. Yan. Mataba po ito. Ito siguro to. Yan, same size sila oh. Oh, di ba? So, ito yung dati, old. Ito yung ipapalit natin. So, yan, maintenance po tayo ng hydraulic jack natin. Siyempre, dapat na maintain natin to dahil delikado to eh. Okay na mga ka-DIY. So, lalagay na natin. Medyo sobrahan natin yung langis. Yan, so okay na. Ito yung luma. Ito yung bago. Saan, anong size to? Dito. Ayan, yan, 6x3. 6x3 yung nilagay natin na size. Lagay, ganyan lang. Dahan-dahanin mo lang. Yun. Masok na yun. So, sasarado na rin natin to. Check na rin natin kung yung o-ring nito. Mga ka-DIY. Tatlo yung o-ring nito. Kanya-kanya sila ng o-ring. 6x2 rin to. Tanggal na ho natin. Tatanggalin na ho natin. Yan, medyo may ano lumalaban pa. Ay mga ka-DIY, mas malalim po ito. Parang ito, same dito. Sa may adjacent niya. Yan yung, ito yung dati. Yan ang parehas din sila. So lalagay natin ng bago. Pwede pa naman to, kaya lang pinalitan na natin kasi mga 5 years na rin yung hydraulic jack natin. Pagbabalik medyo mahirap ulit. Kasi itong mataba, mahirap tong unatin. Lagay mo lang, iposisyon mo na yung ano dito sa may ano niya, gatla. May guide. Tapos ganyan mo. Kaya mahirapan na gumamit ng mga to kasi madulas na yung kamay mo. Para hindi ka masugatan. Dapat nga nag-gloves po tayo. Para just in case na pagka nilalagay mo to, ginagamitan mo naman ganitong tools. Baka mag-slide, matusok yung daliri mo. So mag-gloves po kayo. Ayan yung diskarte na gagawin natin. Ganyan na lang. Pilitin na lang natin ipasok pa ganyan. Mahirapan ka nga lang talaga pag madulas yung kamay, daliri. Tapos itulak na lang papasok. Sumute na. So lagyan na natin. Ayan. Gamitan nyo ng flat screw. Tapos ito. Yan, pinasok na ho natin. So, tatry na ho natin mga ka-DIY. Kung aangat ho ito, dapat aangat yan. So, pagpapangatin natin to, sarado muna natin to. Lock mo maigi para walang sumingaw. Okay? Tapos, saka natin to bombahin. Dapat natin ganyan. So, bubombahin natin ganyan. Yun, umaangat na ho siya mga ka-DIY. Yun o. Dati ho yan, hindi umaangat. Umaangat man, pero matagal, di ba? Kasi nagli-leak. Ayan. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon, baba natin. Bago. Ayan, so makikita nyo mga ka-DIY, wala na ho siyang leak. Ano? Tapos dito wala na rin leak. Ito na yung mga nasumubrang langis. Yan, dati-dati kasi nagli-leak talaga yan eh. Yan, so pupunasan natin. Babango natin. Baba natin to. Pero hindi mo yan may baba pag try natin. Yan. Okay na. Hindi na siya bumababa. Try natin sa sasakyan. Paano natin to? Sinawin natin. Yun, bumaba na. Try natin dito sa Pajero natin. Okay, so ang unang gagawin nyo, siyempre higpitan muna natin. Ayan. Ayan, kung mahigpit na, pasok natin to. Dapat natin.
Ayan, wala na hong leak, oh. Tuyong-tuyo na. Ngayon, pag kulang pa rin ng langis, buksan mo lang to. Ito na side. Tapos lagyan mo. Ayan, malapit na, oh. Try natin kung kaya niyang itaas. Tapos obserbahan natin. Ayun. Tingnan niyo yung gulong kung maangat. So, ayan mga kadiway, wala na ring leak, oh. Umangat na ba yung gulong? Ayun, umangat na yung gulong mga kadiway. Yun, ikot na. Ayan, try natin kung bumababa. Mapapansin nyo naman kung bumababa to, bababa yan ng ganyan. Diba? So, yan. Yan, itaas na po niya. Pwede nang magamit ulit. Tapos wala na ring leak. So, yan na yung mga tira-tira. Wala na ring leak dito, wala na ring leak dito. Tapos dito. Okay? So, okay na yung mga ka-DIY. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagka sumilong kayo dyan, gagawa kayo dyan, pagka may oil leaks to or singaw, delikado kasi bumababa yan, hindi mo na mamalayan bumababa siya. Okay? So, ngayon, okay na to, na-fix na natin. Baba na natin. Pagka binababa nyo to, dapat yung ulo, yung katawan nyo nasa labas ng sasakyan. Importante yun na pag nagbababa kayo ng jack, dapat wala kayo sa loob, nasa labas kayo. Hindi pwedeng nasa loob ka kasi pag binaba mo yan, bababa yan, maumpog ka dyan. Oh. Parang ganyan, sinasabi ko mga ka-DIY. So, okay na. So, hoping na may natutunan naman kayo sa DIY tutorial natin ngayon kung paano mag-maintenance ng hydraulic jack. Ayan. Yung inahin natin, 2.5 ton yan. Para sa mga lowered na sasakyan, pwede rin sa mga ganito. Kayang-kaya niyang buhatin yan. Yan, maraming salamat sa patuloy ng tiwala at suporta. Share nyo to para makatulong sa iba kung paano mag-repair. Hindi na kayo magpapagawa sa iba, DIY nyo lang. Maraming salamat. To God be the glory and burn thumbs up.